Sige po. Thank you Mark. Thank you sa lahat ano. Mapagpalang Friday na naman ng hapon. Ito yung ina-anticipate natin sa isang linggo na magkakasama-sama tayo ayon sa layunin ng Panginoong Jesucristo. Bago po tayo mag-umpisa sa atin na new series, natapos na din po natin yung una natin na series, New Beginning, New Direction sa Life of Abraham sa pamamagitan ng ating masipag na brother, si Bro Mark. Ngayon po, mag-uumpisa po tayo. Kung inyo pong naalala, ano po ang buwan ngayon? Sa buwan ng February, ano po ang nasa isip lagi natin? Pag-ibig po. Wow, very good. 100 in the absent. Thank you, thank you. Pag sinabi nga pong February, konting trivia lang po. Bakit daw po marami ang isinisilang pagdating ng October? Yan po, wag na natin. Dahil sa pag-ibig. Yan. Pag sinabi pong pag-ibig, sino po ang nakakaalala sa atin dito ng ating first love? Wag na po natin sabihin, baka katabi po natin yung mga mahal natin sa buhay. Yes, yan. Number 1 po yan. Si Jesus po talaga ang atin first love. Pero sa buhay dito sa mundo, binigyan po tayo ni Jesus ng talagang pagmamahal na walang kupas. Pero bago po tayo mag-umpisa ng ating topic, maikling panalangin po. Panginoong Hesus, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat dahil mahal mo kami, kahit mahina, sukatan o kulang sa paningin ng mundo ang aming kalagayan. Tulungan mo kaming makita ang aming halaga sa iyong mga mata. Patibayin mo ang puso ng bawat may kapansanan, bawat nag-aalaga ng may kapansanan, punuin mo sila ng iyong pag-asa. Naway daluyan kami ng iyong biyaya nang sa ganon kami din po ay maging daluyan ng pagpapala ng iba. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen. Thank you po. Yan. Sabi nga po, Love of Jesus. Ito po yung first slide, Smart. Yan. Makikita po natin dyan, Love of Jesus. Pasensya na po na late. Hirap po Sorry po. Naririnig po ba ako, Mark? Yes, tuloy tayo. Opo. Okay. Thank you, thank you. Pag sinabi pong love of Jesus, ito po ay talagang pagmamahal na walang kupas, walang pag-alinlangan, o walang pag-atubili. Hindi po ito katulad ng pagmamahal ng sanlibutan sa atin, na kung saan ay panandalian lamang. Ang napakaganda nito ay ito po ang ating verse na gagamitin. Verse John 3:16. Ito po ang talagang pundasyon ng pagmamahal ng Panginoon sa Kristo. Dahil sabi nga po, marami pong mga tao nakakaramdam na sila ay kulang dahil sa kanilang kahinaan, kapansanan o katandaan sa buhay. Ngunit sinabi po dito ng John 3:16, ang pag-ibig ng Diyos ay para po sa lahat. Yan. Napakaganda po pag ninilay-nilayan na maramdaman natin na o nga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa isa, kundi ito ay para sa lahat. Kaya nga po, mahalin natin ang ating kapwa, hindi lang po yung nagbibigay sa atin, ngunit ganun din po ang nagbibigay sa atin ng mga masasakit na salita o ng hindi karapat-dapat para sa atin. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng inyong makakatuwang. Yan po ang pangako ng Panginoon na bibigyan tayo niya ng ating makakatuwang. Ano itong makakatuwang? Kundi ang kanya mismong banal na espiritu. Kaya tayo ay natututo magmahal, hindi lang po sa ating sarili. Ganon din po sa ating kapwa. Kaya nga po, ang John 3:16 ay isang paalala sa atin
na tayo ay magmahal, hindi lang doon sa mga taong kanais-nais sa atin, kundi ganun din po sa mga taong lubos na nakakapighati sa atin. Napakasarap po na tayo ay may kaunawaan at may layunin at may presensya ng Diyos ang ating mga ginagawa sa buhay. Higit sa lahat ang ating mga pag-uugali. Ang John 3:16 ay nagpapahiwatig sa atin ng pag-ibig ng Diyos nang walang hanggang sa buhay ng bawat isa. Next, Mark. Bakit po sinabing ang John 3:16 ay foundation ng pag-ibig ni Jesus? Marahil alam na natin kung ano yung John 3:16. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi pong buhay na walang hanggan, ay napakaganda po nito. Pero ganun pa man, himay-himayin po natin ang sinabi ng Panginoon sa John 3:16. Una po, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Dito, mararamdaman natin na ang pagmamahal ng Diyos hindi katulad ng pagmamahal ng sanlibutan. Ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong kaakibat na sakripisyo, gawa at panuntunan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang pag-ibig ay hindi basta-basta natin na ipagkakaloob sa iba. Hindi basta-basta ibinibigay na walang pundasyon sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat lagi sa atin araw-araw. Kaya nga po, ang lagi nating sinasabi sa ating PWD Fellowship, every gising is a blessing. Bakit? Dahil po sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa po tayo sa biniyayaan ng Panginoon para gisingin. Salamat at purihin ang Diyos na hindi na tayo kinakalimutan. Di po ba? Kasi ang totoo sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. Mahalaga ang lahat, mahirap ka man, mayaman ka man, o anuman ang kaurian mo sa buhay. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos na mayroon kasamang gawa. Pantay-pantay, mahalaga tayo sa presensya ng Diyos. Ang pangalawa po, sa sanlibutan. Ibig sabihin po, lahat tayo na mga anak ng Diyos. Lahat tayo ay kilala ng Diyos. May katanungan nga po, sabi sa iba, pag tinanong mo ang tao, kilala mo ba ang Diyos? Sasabihin nila, opo, simple naman kilala. Pero balik na rin niyo po ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Marami po sa atin nakakilala na alam natin ang Diyos. Pero ang tanong po, kilala ba ako ng Diyos? Sa sanlibutan, lahat po tayo ay nakakilala sa Diyos. Pero alam ba natin na kilala tayo ng Diyos? Dito po ay atin mararamdaman ang presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil kung alam natin na kilala tayo ng Diyos, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pag-uugali, o lahat ng ating mga plano sa buhay ay sinusuko natin sa Diyos. Tama po ba? Dahil alam natin na kilala tayo ng Diyos. Ang katotohanan po na lahat tayo ay mahalaga sa Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay
sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay may kaakibat ng layunin sa presensya ng Diyos. Dito po, ibinigay niya ang kanyang anak. Pag sinabi pong ibinigay niya ang kanyang anak, napakasarap po. Dahil dito, wala pong pag-atubili na pinagkaloob ng Panginoon Kristo ang kanyang bugtong anak. Para kanino? Tanong po, para kanino? Para kanino niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Para po sa ating namang kasalanan. Para po sa atin na suwail sa presensya ng Diyos. Pero ganun na lamang, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kahit ang kaisa-isa niyang anak ay kaya niyang ipagkaloob sa atin ng mga kasalanan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng sakripisyo, hindi lang sa salita. Marami po sa ating mga tao na minsan nasasabi natin, ay mahal ko siya. Mahal natin ang ating kapwa. Pero tagos ba yan sa kalooban natin? Si Jesus ay, nung nasa kasandibutan pa siya, tinanggihan siya, di po ba? Sinaktan. Pinako pa nga sa krus. Para kanino po? Para sa atin nga po. Dumanas ng sakit, rejection. Talaga naman sa buhay po nating physically. Literal na pag tayo ay nakakarinig ng hindi magandang salita, nasasaktan po tayo. Di po ba? Lalo na po dito sa mundong ito, madami po talaga na makakarinig tayo ng masasakit na salita. Hindi lang po sa ibang tao, ganun din po sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit, di tatwat ang pag-ibig ng Diyos, kung yun ang pundasyon ng ating ninalakaran sa habang buhay natin na paglalakbay sa mundong ito. Ang mga salita na ating naririnig ay isa rin pong patunay kung paano po natin gampanan ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi kayo nag-iisa at Jesus ay nakaranas din nga ng paghihirap dito sa mundo. Jesus ay nagdanas ng panglalait, pambabato o ano pa mang kahirapan dito sa mundo. Kaya nga po, sa ating kapwa PWD, sa ating kapwa may kapansanan, maging sa mga nag-aalaga na may kapansanan, pundasyon po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi dito po tayo humuhugot ng lakas. Dito po tayo nagkakaroon ng kapanatagan ng kalooban kapag alam natin na nanggagaling sa kaibuturan ng puso natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangapat, sino mang sumasampalataya. Dito po pinapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay walang requirements. Walang malakas, walang perpekto, walang pagtanggap sa lipunan. Ibig sabihin po ng walang requirements, ang tanging kailangan lang ng Panginoon ay yung ating pananampalataya. Nananampalataya ba tayo sa salita ng Diyos? Alam natin lahat na tayo ay nasa harapan at presensya ng Diyos. Sino man sa atin na nananampalataya ay nagkakaroon ng pundasyon ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang requirements ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sumampalataya ka lang sa kanyang salita, sa kanyang promises, sa kanyang mga gawa, sa kanyang faithfulness sa bawat isa sa atin. Yan po ang mahalaga sa presensya ng Diyos. Dahil alam po niya na pantay-pantay tayo sa harapan niya. Pagdating po ng tamang panahon o takdang oras, tayo po ay pantay-pantay. Wala pong malakas, wala pong mahina, wala pong may kapansanan, wala pong matanda, bata ka man, pantay-pantay tayo pagdating ng tamang panahon. Ang buhay na walang hanggan, pang-lima po.
Kung atin pong pagnininilayan o isabuhay ang buhay na walang hanggan, ito po ba ay para lang sa langit na buhay? Hindi po. Ito rin ay magbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Bagong pagkakakilanlan, bagong dignidad. Kaya nga po ang buhay na walang hanggan ay tinatamasa na natin sa kasalukuyan. Kung tayo ay nasa presensya ng Diyos. Kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon Diyos. Kung tayo ay ang pundasyon natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay mararanasan na natin sa buhay natin sa kasalukuyan. Hindi po bali na mayroon tayong matinding karamdaman, matinding paghihirap, emotionally, physically, spiritually, o financially. Ngunit ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob na po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nararamdaman niyo po ba? Dahil ang buhay na walang hanggan, hindi lang po ito sa salita, kundi pinapamuhay na natin. Isinasabuhay na natin ito kung tayo ay nasa pundasyon ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Napakasarap po. Kasi ang iba po, iniisip nila, ang buhay na walang hanggan ay matatamasa nila kung wala na sila. Kung wala nang hininga, doon na lang, isip nila doon na lang sa langit. Pero mapalad po ang mga taong sumasampalataya sa Panginoong Kristo dahil nagkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan kahit nandito pa siya sa sanlibutang makasalanan. Next po, Mark. Limang karakter, love of Christ, love of Jesus. Una po, ang pag-ibig ni Jesus ay may habag. Ayon po yan sa Matthew chapter 14 verse 14. Ang pag-ibig ni Jesus ay nagbibigay ng dangal. Ayon po yan sa Mark chapter 2 verse 5. Ang pag-ibig ni Jesus ay may layunin. Ayon po yan sa John 9:3. Ang pag-ibig ni Jesus ay inclusive. Ayon po yan sa Luke chapter 14 verse 13 to 14. Ang pag-ibig ni Jesus ay kailangan ka. Ayon po yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 22. Atin po ito himay-himayin. Una po, next slide, Smart. Ang pag-ibig ni Jesus ay may habag. Ayon po sa Matthew chapter 14 verse 14, pumunta si Jesus sa baybayin at nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Dito pa lang po mararamdaman na natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi lang po sa salita. Dito po mararamdaman na natin na hindi lang niya sinabi na minamahal ko ang sanlibutan. Dito po mararamdaman natin na hindi lang sa salita kundi pati na rin po sa kilos. Dahil nakita po niya, di ba? Pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Ramdam po natin ito, lalo na po sa ating may mga kapansanan o sa mga nag-aalaga ng may kapansanan. Dahil dito po sa Matthew chapter 14 verse 14, ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa mga may kapansanan ay isang pahiwatig na ang kanyang pagmamahal ay hindi lang po nanggaling sa kanyang salita, kundi ito po ay may kasamang gawa. Nakita niya ang sakit nararamdaman natin. Nakita niya ang sakit kung paano tayo kumilos na mayroong karamdaman. Ramdam niya po kayo, ramdam niya po ako, ramdam niya po ang sanlibutan. Lalong-lalo na po kung tayo ay lumalapit sa Panginoon na mayroong pagpakumbaba. Marami po sa ating may kapansanan ang nangangailangan ng probisyon, proteksyon o ano paman. Lahat po yan ay ramdam ng Panginoon.
ikaw po ba ay humihingi sa Panginoon? Kasi sabi ng Panginoon, pag ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Kapag ikaw ay humingi, ikaw ay pagbibigyan. Ngunit, paano mo po ito ginagawa? Ginagawa mo lang ba ito dahil sa pangangailangan mo? Sinasabi mo lang ba ito dahil sa layunin na ikaw ay gumaling? Ramdam ka po ng Panginoon. Manampalataya at sumampalataya sa salita ng Diyos. Ayon po sa pundasyon ng kanyang pag-ibig sa atin. Ramdam niya ang bigat at kumikilos siya sa bawat araw-araw ng buhay natin. Tama po ba? Kumikilos ang Diyos ayon sa layunin niya sa buhay natin. Ayon sa pangangailangan natin sa layunin din ng Panginoon para maitaguyod ang presensya at pundasyon ng pagmamahal ng Diyos sa ating may mga kapansanan. Para sa ating may mga kapansanan, hindi ka po invisible sa mata ng Panginoon. Kita ka po kung ano po ang iyong pangangailangan. Kita ka po kung ano man po ang atin layunin sa buhay. Kita ka po ng Panginoon at kaya ka po niyang abutin kung ikaw po ay magpapakumbaba at magsusumamo sa Kanya. Next slide, Smart. Ang pag-ibig ni Jesus ay nagbibigay ng dangal. Nung tinayo po namin yung amin organisasyon dito sa Barangay Tumana, nagbutuhan po kami kung ano po yung amin ipangalan. Una, Tumana PWD Organization. May isa pong may kapansanan sa amin nagsalita. Kung pwede, Tumana Organization of Dignified Person with Disability. Din sabi namin, anong kaisipan ang mayroon? Sabi niya, gusto niya tingnan tayo nang hindi lang may kapansanan tayo. Ngunit tingnan tayo na mayroon pa tayong layunin sa mundo dahil buhay pa rin tayo. Di po ba masarap na tinitingnan natin ang ating sarili hindi sa ating kahinaan, kundi ayon sa layunin ng Diyos, ayon sa dangal ng Diyos, ayon sa presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa ating may kapansanan. May dangal po. Ang pag-ibig ni Jesus ay nagbibigay dangal sa atin. Huwag po tayong laging itanim sa isipan, ay wala na akong pag-asa. Pero sabi nga po, ang sanlibutan ay masalimot. Dahil may kipinto po ako sa inyo. Dito po sa amin, may stroke na siguro mga kasing edad ko. Pagpalagay na natin 50 years old. Tapos may stroke din po na bata pa. 20 plus lang siguro, 29. Puro po ito stroke. Yung isa po, may edad na, nagpupursigi po siya. Naghanap po siya ng pagkikitaan. Gumawa siya ng sidecar at nangalakal. Yung isa naman, wala lang. Paikot-ikot lang. Nanghihingi lang na kung sino ang aabot sa kanya. Sa tingin niyo po ba, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay dangal? Saan po doon ang binibigyan ng dangal ng Panginoon? Di po ba? Dito makikita natin sa Mark chapter 2 verse 5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Pag sinabi pong pinatawad na ang kasalanan mo, ramdam mo ba ito? Isinasabuhay mo ba ito? Sa buhay po natin may kapansanan, paralitiko ka man o hindi.
Tinawag ni Jesus ang paralitiko na anak. Pag tinawag po tayo ng isang taong anak, ano po ang nararamdaman natin kahit na hindi natin kakilala? Di po ba? Na nararamdaman natin sa ating puso na may pag-ibig ang taong ito. Dahil tinawag kang anak. Dahil si Jesus ay hindi nakatingin kung ano ang karamdaman natin, kung ano ang kondisyon natin, at kung ano yung mga kapighatian natin. Tinitingnan ni Jesus ang relasyon natin sa Kanya. Kapatid, brother and sister, kumusta po ang relasyon ninyo sa Panginoon? Dahil sa mata po ng Diyos, ikaw ay anak at hindi ka pabigat. Kung sa mundong ito, ikaw ay pabigat, pero sa mata ng Diyos, mahalaga ka, may layunin ka, may purpose ka. Sabihin mo nga po sa sarili mo, may layunin ako sa presensya ng Diyos. Go! May layunin ako sa presensya ng Diyos. May layunin ako sa presensya ng Diyos. Wow! Praise God! May layunin Dahil yan, po. dahil yan po ang nagbibigay ng pag-ibig na may dangal sa presensya ng Diyos. Sa buhay natin may mga kapansanan. Masarap po mamuhay na mayroon dangal. Masarap po na naisip natin, wow, may layunin pala ako. Dahil hindi ako tinitingnan ng Panginoon ayon sa aking kalagayan. Kundi tinitingnan ako ng Panginoon ayon sa pagkakaisa ko sa Kanya. Ayon sa relasyon ko sa Kanya. Di po ba? Napakasarap po. Next, Mark. Number 3 po. Ang pag-ibig ni Jesus ay may layunin. Dito nga po, may layunin. Di ba? Sumagot Jesus, hindi ang lalaking ito o ang kanyang mga magulang ang nagkasala. Ito ay nangyari upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa Kanya. Sa ating pong perspective, pananaw sa buhay, dito lahat naman tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Alam na natin ito na ang kanyang mga alagad ay nagtanong sa Kanya, Guro, sino po ba ang may kasalanan? Alam na natin to kung lahat tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ayon sa John 9, chapter 9, verse 3. Ayon po sa layunin ng talatang ito, hindi ang ama, hindi ang anak ang may kasalanan. Dahil ginamit ng Panginoon, ang kahinaan ay maaring maging daan ng kaluwalhatian ng Diyos. Yes. Dahil sa buhay po nating mga may kapansanan, ang kaluwalhatian lagi ng Diyos ay sinasabuhay natin. Ang kanyang pagpapala sa araw-araw ay lagi nating tinatamasa. Dahil tayo ay nagpapahiwatig ng kalooban ng Diyos. Oo, mahina yung kaliwang side ng katawan ko. Oo, naka-wheelchair lang ako. Kinakailangan may magbuhat, kinakailangan may aalalay, kinakailangan may aagapay bago ako tumayo. Ngunit ang kaluwalhatian lagi ng Panginoon ay patunay na ang kalakasan ng bawat isa sa ating may kapansanan ay hindi lang physically, kundi spiritually at pang-eternal pa. Di ba? Napakasarap. Dahil hindi lang po ang kalakasan na pangmundo ang mayroon tayo, kundi kalakasan na panghabang buhay, pang-eternal life. Yan po ang kalagahan ng mayroon kang relasyon sa Panginoon. Mayroong pag-ibig at ang pundasyon ay ang Panginoon sa Kristo. Kasi kung mahal mo po ang Panginoon, alam mo po, nakilala ka ng Panginoon at may layunin ka
sa presensya ng Panginoon. Hindi ka po manghihingi lang ng awa, bagkus ikaw pa ang magbibigay nito sa kanila. Bakit nagsusumikap ang isang stroke na magpadyak ng kanyang bisikleta para lang pangangalakal? Dahil alam po ng tao na may layunin po siya, na ang kanyang kalakasan ay hindi lang ayon sa kanyang physical na kalagayan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Masarap po magbigay sa mga tao na mayroong pananampalataya. At ganoon din po sa mga taong walang pananampalataya. Dahil yan po ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, pag nakikita ko yung tao na yon, may nakalaan na po kami. Nagtatabi kami ng para sa kanya. Di man po malaki, ngunit kung ano lang po ang makaya ng kalooban, ano lang po ang mayabot. Ang buhay po na may kapansanan ay patotoo. Hindi hadlang ang ating kapansanan upang hindi tayo gamitin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Purihin po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ba ay nagpapagamit sa Panginoon? O tayo po ba? Alam po ba natin na may layunin tayo sa Panginoon? Kung hindi pa po, naway ang ating PWD Fellowship ay makatat sa puso ng bawat isa sa atin. Naway ang layunin ng ating PWD Fellowship ay makapagbukas ng puso't isipan ng bawat isa sa atin. Na habang tayo ay nabubuhay, may kapansanan ka man o wala, mayroon ka pong layunin. Ang mahalaga po ay ang pag-ibig ng Diyos na pundasyon sa atin sa araw-araw. Next, Mark. Pang-apat po, ang pag-ibig ni Jesus ay inclusive. Pag sinabi pong inclusive ang pag-ibig ng Diyos, kasama po lahat. Wala pong iwanan. Kaya nga po sa ating PWD Fellowship, hangad namin na makasama kayong lahat. Hangad namin na makadaupang palad kayong lahat. Hindi lang po sa pangsarili, kundi sa presensya ng Diyos. Dito po sa Luke chapter 14 verse 13 to 14, kung naghahanda ka ng isang piging, tawagin mo ang mga dukha, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. At pagpalain ka dahil wala silang maigaganti sa iyo, sapagkat ikaw ay gagantihan sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ano po ang ibig ipakahulugan ng talatang ito para sa atin? Sa mundong ito, hindi ligid sa ating kaalaman na pag mayroon isang okasyon, pag makita natin na mga bisita ay posturado, ibig sabihin talagang magara, talagang nakakorbata, kintab na sapatos, planchado damit, pantalon, sinasalubong, di ba? Binibigyan ng upuan. Talagang nasa printera. Pero pag sinabing walang gaanong nakatsinilas, dito po pinapahiwatig ng talatang ito na hindi po ayon sa presensya ng Diyos ang layunin ng isang nagkakaroon ng sama-samang pag-iipon. Kaya nga po dito sa ating PWD Fellowship, wala po ni anuman relihiyon ka, ni anuman ang pinanggalingan mo, inclusive tayo. Sama-sama tayo sa presensya ng Diyos. Ang ibig ipakahulugan dito, dukha, mga lumpo, mga pilay at mga bulag, dahil nga po, wala daw po silang may paggaganti sa iyo. Yung puso mo po, yung kalagayan po ng sitwasyon ng puso mo ngayon, kumusta po? Ito po ba ay naghahangad ng mayroon laging kapalit pag mayroon kang ibinibigay?
ito po ba ay mayroong pag-alinlangan na kung ikaw ay magbibigay ng walang gantimpala ay hindi mo iabot? Dito po tinitingnan ng Panginoon ang kung anong lagay ng puso ng bawat isa sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nagbigay, magbigay ka ng lubos, magbigay ka ng maluwalhati, pagkaloob mo po na ayon sa presensya ng Diyos. Tayo pong may mga kapansanan, sa hapag ng Diyos, may lugar po tayo. Hindi tayo sa gilid, hindi tayo sa kung saan, tayo ay nasa gitna sa presensya ng Diyos. Masarap po pag nilay-nilayan. Oo nga, kahit ako'y may kapansanan, kahit ako'y lumpo, kahit ako'y pilay, kahit ako'y bulag, kahit ako'y kung ano pa man ang aking kapansanan, alam ko na nasa harapan ako ng presensya ng Diyos. Masarap po, di po ba? Na alam mo na hindi ka itsapera. Pero pagdating sa mundong ito, masakit po na makita ang kalagayan ng isang may kapansanan na binabaliwala. Pero kung tayo po ay nasa pundasyon ng pag-ibig ng Diyos, gaano man po kahirap, katarik ang aakyatin, ay kaya natin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos na nariyan sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos na nariyan sa atin ay atin po ipamuhay. Atin pong alagaan at atin ipakita na hindi lang tayo nagmahal sa sarili natin, kundi nagmahal tayo dahil una po tayong minahal ng Panginoon. Sabi nga po, hindi tayo nakikipaglaban dahil gusto natin manalo. Ngunit nakikipaglaban tayo sa mundong ito dahil tayo ay panalo. Yan po ang promises ng Panginoon. Sa buhay natin na tayo ay panalo, hindi po tayo talunan. Lagi po natin isa-isip at isa puso na hindi po tayo nag-iisa dahil yan po ang promises ng Panginoon na bibigyan tayo ng helper po. Hindi po tayo nag-isa sa ating kalagayan. Marami na din po. Yung iba masigit pa, pero purihin ang Diyos na ang bawat isa sa atin ay ninanamnam at pinupuri lagi ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Next, Mark. Panglima po, panghuli. Ang pag-ibig ni Jesus ay kailangan ka. Wow. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 22, sumalit ang mga bahagi pa nga ng katawan na inaakalang mahina ay siyang kinakailangan. Wow. Bro, ano pong bahagi ng katawan mo ang mahina sa kasalukuyan? Sis, ano pong bahagi ng katawan mo ang nahihirapan ka? Namnamin mo po, subalit ang bahagi pa nga ng katawan na inaakalang mahina ay siyang kinakailangan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po pansarili lamang. Ang pag-ibig ng Diyos ay kailangan ka. Sabi nga po, sa katawan ni Kristo, walang silbi. Lahat po tayo ay may silbi. May kapansanan ka, wala kang kapansanan, may silbi po tayo. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay kailangan ng Panginoon. Sabihin mo nga po sa sarili mo, kailangan ako ng Panginoon. Kailangan ako ng Panginoon. Kailangan ako ng Panginoon. Wow, purihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi pag sinabi natin kailangan ako ng Panginoon,
kikilos tayo ayon sa layunin po ng Panginoon, ayon sa biyaya ng Panginoon, di po ba? Ayon sa pag-ibig ng Panginoon. Pero kung hindi mo po alam na kailangan ka ng Panginoon, ano pong ginagawa mo? Gumagawa ka ng ayon lang din po sa sarili mo, di po ba? Pero yung pundasyon po ng pag-ibig ng Panginoon ay sinasabuhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, kailangan ka ng Panginoon. Kailangan tayo ng Panginoon. Ayon sa layunin ng Panginoon. Ayon sa pag-ibig ng Panginoon na nananalaytay sa puso ng bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang pagpapala ng Panginoon sa hapon na ito. Na ikaw ay hindi tsamba na nandito ka. Ngunit andito ka ayon sa layunin ng Panginoon sa buhay mo. Ayon sa layunin ng Panginoon sa presensya mo. Ano man po ang kahinaan, karamdaman, o kapighatian na nararamdaman mo ngayon, kailangan ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay sumasa inyo lahat at purihin ang buhay na mayroon tayo sa kasalukuyan. At diyan po, nagtatapos ang atin maiksing devotion ayon sa series natin na Love of Jesus po, pagmamahal ng Panginoon. Thank you po at muli, kunting panalangin. Lord, salamat sa inyong mga salita, salamat sa iyong biyaya, at salamat sa iyong pag-ibig na pundasyon namin sa buhay namin sa araw-araw na pagkikibaka sa mundong makasalanan. Salamat o Lord, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kapurihan, at sa iyo ang kapangyarihan sa bawat buhay na nandito sa mundong ito. Lalong-lalo na po, Lord, ang aming PWD Fellowship na may pagpalain mo po ito ayon sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ng inyong pinakamamahal na anak na aming Panginoon Kristo. Amen.